Magandang araw mga kapanyero. Ito, welcome back po sa ating channel. Napakaganda na ho ng panahon dito sa Edmonton. Kung makikita nyo naman ang ating kapaligiran, napakaganda. Nandito na naman tayo sa isang lugar na kinukuhanan ko ng mga gamit sa farm, di ba? At least ngayon malapit na tayong makapunta, makabalik sa ating farm, di ba? Para mag-renovate ba, gumawa-gawa, magkaroon ng project na sigurado meron tayong mga i-repair doon dahil nitong mga nakarang araw talagang napakalakas ng hangin dito na ine-expect ko na may mga sira doon, may mga sabog-sabog doon. Yun namang ine-expect ko kasi sa mga susunod na araw makakabalik na tayo sa farm, di ba? Kaya itong lugar na to, kung nasan tayo ngayon mga kapanyero, ipapakita ko lang sa inyo, i-share ko lang sa inyo kung nasan tayo. Ayan o, Habitat for Humanity. Bali ito mga kapanyero, dito ako kumukuha ng mga gamit, ng yung mga gamit na pwede sa farm, di ba? Dito rin ako kumukuha ng mga pangdekorasyon natin sa farm na konkreto, bakal na masasabi natin na matibay sa init saka sa snow. Yan. Hindi tayo pwede kasi maglagay doon mga kapanyero ng mga plastic dahil nga sa sobrang init, sa sobrang lalim ng snow doon nakalubog, sigurado madali siyang masira. Kaya dito ako kumukuha. Tsaka dito mga kapanyero, mura lang rin dito kasi ito yung mga second hand lang din to. Kasi alam niyo naman na practical tayo sa farm, hindi tayo pwedeng magdala ron ng mga bago dahil nga lulubog lang rin yun sa snow kapag dumating ang winter. Tapos pagka summer talagang napakainit. Kaya i-share ko lang sa inyo mga kapanyero yung kinukuha na natin ng mga gamit sa farm. Ito, kung makikita nyo mga kapanyero, ayan dami nilang kahoy ngayon pero ito mga kapanyero, hindi natin pwedeng gamitin. Kung magpapagawa tayo ng sa farm, hindi natin pwedeng gamitin to kasi ito yung mga kahoy na to pang indoor, yung mga yan. So siyempre mga ginagamit kasi natin sa farm yung mga treated na kahoy, yung pang snow talaga. Pero ngayon mga kapanyero, ang daming kahoy nila rito. Tsaka dito mga kapanyero, kaya naman itong mga kahoy na to, karamihan to sa mga kahoy na to galing to sa mga sumosobra sa mga kontraktor. Yun yung pagkakaalam ko, yun yung pagkakasabi sa akin na kung saan mga nanggagaling yung mga gamit dito tapos i-donate dito. Tingnan natin mga kapanyero kung ano yung mga makukuha natin, kung makakakita. Dahil dito mga kapanyero, tsamba lang ang pagkuha rito. Siyempre dito hindi naman itong meron ditong brand new, meron din namang mga second hand na makukuha rito. So hindi natin alam kung makakakuha tayo, di ba? So maghahanap tayo rito ng mga, siyempre dapat mga bakal ang makuha natin para matibay, di ba? Ito natin yung mga ihawan. Ito ba? Konting linis lang pero mahal to. $75. Ito maganda sa farm, di ba? Ito mga treated tong kahoy na to, pero ang presyo $225 to. Lagayan siya ng mga mga kahoy, mga lagayan siya ng mga pang bonfire na kahoy. Pero ang ganda ang ganda ng pagkakaset niya. Ayan may bubong na siya. So tara, pasok tayo mga kapanyero kung makakakita tayo ng mga pangdekorasyon sa loob. Ito, kung practical ka sa buhay mga kapanyero, yung mga second hand na gamit, pwedeng yung mga karamihan dito sa mga nagpupunta rito sa Canada, dito kumukuha yung mga nagsisimula, di ba? Tulad ng mga cabinet na mga second hand pero mga pwede pa, mga magaganda pa, mga solid pa yung mga kahoy nila, di ba?
dito sila kumukuha kasi nga ang presyohan dito napakamura lang. Tapos nakita nyo naman ito, kama, di ba? Kung practical ka pero sold na, diba? Ayan. Makakakuha rin kayo ng mga mattress dito pero hindi ko lang alam kung ito, mga bago pa to, kaganda pa. Ang presyo is hindi ko lang, walang nakalagay na presyo kasi ito, kano to, 560. Yan. So yun nga, dito mga kapanyero, yung mga una-una naming mga gamit nung nagsisimula kami, dito rin kami kumuha ng kama, pero hindi bedsheet, yung mga frame ng kama, dito kami kumuha. Tapos dito mga kapanyero, yung mga gamit sa farm, dito ko rin kinuha yung mga pinanlilinis natin, yung mga unang-una. Kasi yung mga second hand lang yung mga kinuha natin noon, di ba? Hindi pa ako kumuha ng mga brand new noon. Hanggang ngayon naman mga kapanyero, hindi ako kumuha ng brand new na hindi, kung hindi talaga pangangailangan sa farm, di ba? Pero yung mga panggawa-gawa namin noon, mga tornilyo, mga maliliit na gamit na mas mura, dito ako kumukuha. Kaya nga na-share ko lang sa inyo, nakabalik. Pero ito mga kapanyero, nakapag video na rin ako nito nung nakaraan taon pa. Kaya nga bumalik lang ako rito dahil nga labasan na ngayon ng mga gamit, labasan na ngayon ng mga pangdekorasyon. Kaya nga ma-share ko lang sa inyo kung ano, kung saan ako kumukuha talaga ng mga ibang gamit tulad nito, itong mga ganitong klaseng tools, di ba? Yan, kumuha rin ako rito nung mga gumagawa kami sa farm noon, ng mga tools na yan. Dami pa rin. Pero hindi ito yung talagang pupuntahan natin, doon tayo pupunta sa pang-dekorasyon. Na-share ko lang sa inyo yung mga ibang itsura ng loob nito, yung mga cabinet. Ito mga mesa, kung talagang nagsisimula lang kayo sa gamit. Ayan no, ang gaganda pa no, di ba? Magkano to? Isang set na siya, 6 na upuan, mesa, $150 ang presyo nito. Pang-animan, lilinisin lang to. Okay na yan no. Diba? Pero kung mga ganitong gamit, yung hindi sa pagkain, pwede na kumuha rito kung nagsisimula kayo pero kung pag naman naka-recover na kayo at medyo naka-position na kayo at meron na kayong pera, unti-unti yung bilhin sa unti-unti yung bilhin yung mga brand new. Yun yung ginawa namin noon. Marami rin mga nagpupunta mga puti rito na mga Canadian na dito namimili ng mga gamit. Kung makikita nyo mga kapanyero, maayos na maayos pa tong mga to. Siyempre konting linis lang, konting sanitize. Kung talagang hindi kayo maselan, magandang magsimula na bumili rito hanggang sa makarecover kayo. Ito ganito, napakamamahal nito pagka mga brand new, di ba? Kung makikita nyo itong isang to, $150 ang presyo. Pero ngayon, $60 lang. Ayan o. Diba? So bagsak presyo talaga. So magamit nyo lang ito ng mga 1 taon, 2 taon. At nakakuha na kayo naka-recover na kayo. Bili kayo ng bago, tapon na to. Ganun lang yung mga style dito habang nagsisimula. Siyempre may mga kababayan din naman tayo na ang gusto brand new kagad, di ba? So hindi natin pwedeng pakialaman, hindi natin pwedeng panghimasukan yung ganung idea nila. Pero ako naman mga kapanya, isineshare ko lang naman yung pwede, mga option para hindi kayo mabigla dito sa Canada na may mga ganitong lugar na pwede kayong magsimula, di ba? Pero kung meron kayong pera, bakit hindi? Mas maganda kung bibili na kayo ng brand new para kung doon kayo ikasisiya, di ba? Pero kapag naman yun nga, paulit-ulit namin mga sinasabi. Hindi lang naman ako ang mga nagsasabi, marami akong mga napapanood din na pag naunahan ka talaga ng utang dito sa Canada, mahirap makarecover, di ba? Ito makikita niyo mga kapanyero, ang ganda
buong kitchen cabinet, di ba? Ang price niya 12 pieces maple cabinet set, 2,500. Include na yung countertop, yung crown molding. Ang ganda oh. Isang set na siya. Pero kung ito mga kapanyero, kukuhanin nyo sa labas, napakamahal nito. Itong set na to, di ba? Kumbaga ito buong kitchen na to, oh. Kitchen cabinet to eh, di ba? Kasi ito yung countertop niya, yan oh. Kasi ito naman yung kabila mga kapanyero, yung mga ilaw, di ba? Mga chandelier, di ba? Yan oh. Ito naman mga kapanyero, yung area na to, kung magre-renovate kayo ng mga flooring, ayan oh. Ito mga tiles para sa toilet, ayan oh. Kung makikita nyo, makakabuo kayo, makakapag-renovate kayo ng toilet dito, na dito lang manggagaling yung mga materyales na napakamura, di ba? So labas tayo mga kapanyero, wala akong makikitang mga pang-dekorasyon dito sa loob. Dito, baka dito meron ito mga kapanyero, flower pot. Ang ganda nito. Pwede ito sa farm. Pero ang presyo $85. Ito mga kahoy na ito mga kapanyero, mga pinagputulan lang ito ng contractor eh. Pinagdugtong-dugtong para maging ganyan. Pero pwedeng, kung may kahoy kayo, pwede nyo na rin gawin ganitong design, diba? Ito ganda. Tulad nito, grabe, ang dami nilang kahoy dito oh. Ganda sana kung makakabuo ka na ng isang bahay dito, kasi meron na rin ditong pintuan, may wall, may makama. Makakabuo ka na isang ano rito, kung karpintero ka, kung handyman ka, kung skilled ano ka rito na makakarpintero, makakabuo ka na isang bahay galing lang dito. Kasi nandito yung mga pintuan eh, makakakuha kayo ng mga brand new na pintuan dito. Ayan o. Yung iba yung iba mga luma rin, pero syempre pipili ka na ng mga bago, na tulad dito. Ito bago to, lilinisin lang. Ayan no, magkano isa? 72 ang isang pintuan. Pero iba ang presyo rito, diba? Kaya nga kung kung talagang magaling kayong karpintero at napunta kayo sa Canada, nako, makakagawa kayo ng isang bahay na napakamura. Dahil talagang ang presyuhan dito ng cost of labor, napakamahal, napakamura ng mga materyales dito. Yun nga, ang papatay sa inyo, yung labor talaga. Kaya nga kung karpintero kayo, skilled kayo talaga sa ganyan, lalo pa sa atin, ang mga Pilipino talaga panlahatan, di ba? Na alam na sa electrical, sa karpintero, sa plumbing, kumbaga alam gawain eh, di ba? Ganun ang karakteristik ng mga Pilipino. Kaya nga yung mga iba na talagang sanay, nako, yun ang business dito, mga contractor. Yun ang malalaki ang mga ano rito, yun yung malalaki ang swelduhan dito, yung mga nangungontrata, lalo pa ngayong summer na maraming puti na nakadepend lang din sa mga nangungontrata, dahil hindi sila ganun ka-skilled pagdating sa mga carpentry. Kaya tayo mga Pilipino talagang sanay na sanay tayo sa mga ganyan, di ba? Tapos lalo pa yung may ganito ang pupuntahan mo na lugar, makakakuha ka talaga ng mga materyales na makakagawa ka ng isang project. Kaya ngayon, na-share ko lang sa inyo. Wala rito. Dito wala rito. So balik tayo rin sa mga sa area na yun. Kung makikita nyo mga kapanyero, ito, share ko na lang rin sa inyo.
lababo, di ba? To granite to, oh. Ang ganda oh. Kapal pa nito. Isang set siya. Lilinisin lang yan, pero hindi na, wala na ano to. Makinis na makinis pa. Makakakuha ka. Kasi ito pa, island. Diba? Ito sa gitna, ang lalaki oh. Kita nyo naman ang kapal. Karamihan naman dito sa mga bahay dito, cosmetic lang ang ano, ang mga nandirito. So marami ring mga bagong design na mga naglalabasan ngayon, dahil nga alam naman natin na taon-taon halos may mga bagong design na lumalabas dito. Kung makikita nyo, ayan mga kapanyero, na-share ko lang sa inyo itong lugar na to, dahil nga alam niyo naman na malapit na tayong bumalik, pero wala tayong natsambahan dito. Babalik tayo sa mga susunod na araw na makatsamba tayo ng mga magagamit natin sa farm, di ba? Tulad dito, ito pwede rin tong ano yun, no? Itong mga ganito. Ngayon, mga bato na ganyan, pwede rin yan eh. Ito lalo pa to, ito isang set to, oh. Pathway para sa farm. Magkano presyo nito? Walang nakalagay, pero kadalasan nakikita kong presyo nito pagka ganito mga second hand, kung hindi 50 cents ang isa, 25 cents to, yung mga ganito. Yung magkano, pagka brand new nito, napakamahal nito. Kung makakakuha ka ng konti at makakagawa ka ng isang pathway, okay na yung mga ganito dito galing, di ba? Lalo pa farm naman yun, hindi naman yun tulad ng farm, hindi naman ganun kaselan, di ba? Yung farm natin, talagang dinidevelop lang natin yun unti-unti, di ba? Pero wala tayong nakita ngayon mga kapanyero. Kaya nga ang ating lakad ngayon. Babalik na lang tayo sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo. Baka makatsamba tayo ng mga pangdekorasyon. Ayan mga kapanyero, alis na tayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.